salita ng hula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin. Mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang siyang maliligtas. Lalaganap ang kasamaan at sila'y magkakanuluhan. Lilitaw ang mga bulaan dito sa sanlibutan. Makipot ang pintuan patungo sa kaligtasan. Malapad ang pintuan tungo sa kapahamakan. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang siyang maliligtas. Mabukas ang isip, walang bastos. Pag ikaw ay laging tama. Hello and welcome sa Russia TV mga kapatid. At meron tayong debate na magaganap ngayon between Seventh-day Adventists and Islam mga kapatid, sa topic na patutunayan ko na walang propesiya ang Biblia sa pagiging tunay na propeta ni Muhammad. Ayan mga kapatid, so medyo aggressive konti yung topic natin at ito ay pumapatungkol kay Muhammad mga kapatid. At napakaganda ng ating pag-uusapan ngayon. Affirmative natin again, Fernando Camacho ng Seventh-day Adventist. Negative naman si Bro Mike James Antulan Otto ng Islam. So yung rules na gagamitin natin at standard rules ito ng Russia TV. So meron tayong 10 minutes na first stand, 7 minutes na cross. Same din sa ating rebuttal, 10 minutes din at 7 minute ang ating second cross. At meron tayong 5 minute na negative last statement. Mauna si negative dito at mahuhuli naman yung affirmative. So rule number 1 natin, ang lahat ng sagot ay kailangan sagutin ng 20 seconds maximum. Either ito ay close-ended or open-ended question. Kung titigil ang sumasagot ng at least 3 seconds, magsasabi na ako ng next question. Rule number 2, kung close-ended ang question or categorical, kailangan sumagot doon sa pagpipilian muna bago magpaliwanag ng hindi lalampas ng 20 seconds. Rule number 3, kung hindi niya sasagutin ang tanong, magkakaroon siya ng pagkakataon na sumagot ng 10 segundo at yan na yung pinakasagot niya. So tawagin lang ang moderator kung gagamitin niya ang rule na ito. Rule number 4, sagutin ang tanong na naaayon sa tanong. Rule number 5, sa first stand doon lang dapat magtanong sa inilatag ng katunggali. At kung tinatanggi niya ay automatic next question yan. At sa rebuttal, doon na pwedeng itanong ang lahat. By the way mga kapatid, gusto ko lang i-explain ng konti bakit ang rule na ito ay napaka-importante, dahil ginawa namin ang rule na ito na dapat doon lang talaga muna magtanong sa inilatag
upang ang ating mga speaker, ating mga debater ay makinig talaga sa present ng ating katunggali ba. So ginawa namin to para hindi mawalang bahala yung presentasyon kumbaga. So yun yung history ng rule na ito, no. Rule number 6, ang debater na makakatanggap ng 2 warning sa akin ay may disiplina yan. Kasi bihira talaga kung magbigay ng warning. Rule number 7, bawat senaryo ng objection, isang beses lamang maaring magpaliwanag. So isang objection lang at hindi susundan ng sunod na objection. At during final conclusion mga kapatid, no objection tayo dyan. Rule number 8, hindi po pinapahintulutan ang attacking naglalarawan sa physical na itsura at kasama na din doon yung pagmumura. Pero sa ibang bagay like nagsisinungaling ka or hindi mo maintindihan. So okay pa sa akin yan mga kapatid So kasama na dito yung hindi yung pinagbabawal mga kapatid, yung out of topic syempre. Rule number 9, no challenge question. Ito yung mga tanong na kung mabasa ko or paano ko mabasa ko. So hindi ko pinapahintulutan yan. Rule number 10, ito lang mga iiral na patakaran bilang pagsasaayos ng debating ito. So sumasang-ayon ba ang ating affirmative sa nabanggit? Yes, opo, sumasang-ayon po, 100%. Okay, at sumasang-ayon din ba ang ating negative? Yes bro, sangayon po. Okay, so bago natin simulan ang ating debate, syempre gusto ko muna silang ipakilala. Unahin natin ang ating affirmative mga kapatid. Okay, ang inyo pong maliit na lingkod kay Kristo, Brother Fernando B. Camacho Jr. Isa pong maliit, isang simpleng kaanib at ordinaryong tagapagtanggol ng Seventh-day Adventist. Tumatayo ngayong gabi bilang isang apirmatibo sa paksang patutunayan ko na walang propesiya ang Biblia sa pagiging tunay na propeta ni Muhammad. At hangad ko po ang pangkapayapaang usapin, kapatid na Rasya. Okay mga kapatid, that is Fernando Camacho. And by the way, Fernando Camacho ay isa sa pinakamadaming debate na na-handle ko. Isa sa pinakamagaling na Seventh-day Adventist debater mga kapatid. At actually napaka-busy na niya ngayon, pero nagpapasalamat talaga ako at binigyan din tayo ng isa pang debate ni Fernando Camacho. So dako tayo sa ating negative naman. Bro, kilala ka bro? Okay. Magandang gabi po sa lahat. Lahat po ng mga manunod at assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh sa mga kapatirang Muslim na sa kasalukuyan po ay nanonood ka ngayon. Ano po? So sa ngayon po ay ito po ang inyong lingkod, Mike Chinsantolan Uto, kasalukuyan naninirahan sa Sultan Kudarat dito po sa city ng Cotabato. Ako po ay tatayong negatibo sa paksang patutunayan po nila na hindi nakapropesiya ayon sa kanilang Biblia ang propeta Muhammad. So sundan nyo na lamang po ang talakayang ito sapagkat ito naman po ay aral lamang at wala pong personalan, kunting inahon lamang po sa mga manonood. Ano po, at sa aking kapatid na si Brother Camacho, lubos ko po kayong ginagalang at isa rin pong karangalan na kayo po ay maging makatunggali po sa talakayan pong ito. Ano po, so ipinagpauna ko po na kung ako man ay mayroon pong sasabi dito na inyo pong ikakasama ng loob, tao lamang po, ako po ay humihingi ng paumanhin. At maging gayon din po sa ating kagalang-galang na moderator, Brother Rasha Vista, isang napaka na moderator po ito, at talagang aking pong ginagalang. Maraming salamat po sa palagi ang pagbibigay sa akin po ng pag-welcome po dito sa yung page, no. Hanggang dito lang po, maraming salamat at magandang gabi po sa lahat. Okay, so that is Brother Mike, isang defender ng Islam mga kapatid. At actually, hindi ako masyadong
kumukuha ng mga Islam debater, no. Pero piling-pili lang talaga kasi si Brother Mike talagang napakabait nito at masunurin sa debate. Inahangaan ko talaga yung performance ng debate sa mga debate niya. So excited din ako sa pagtutol ni Brother Mike dito, mga kapatid. So again, mga kapatid, please share yung ating live streaming ngayon para maraming makapanood. At by the way, live na live tayo dito sa Russia TV, mga kapatid. Isang platform isang neutral platform patungkol sa mga debate or pagpapahayag, lalong-lalo na sa pangrelihiyon na usapan, mga kapatid. So I hope marami tayong matutunan, marami tayong bagong madinig sa both speaker natin, kay Fernando Camacho at kay Brother Mike. So hindi ko na patatagalin, mga kapatid. Bibigyan ko na ng 10 minuto sa unang pagpapahayag si Fernando Camacho sa kanyang topic, mga kapatid, na patutunayan niya nga na walang propesiya sa Biblia, ang Biblia sa pagiging tunay na propeta ni Muhammad. Your time start now, bro. Okay, isa pong mapagpalang gabi sa inyong lahat, mga kapatid at mga kaibigan, saan man po kayong dako ng atin pong daigdig naroroon. Hangad po ng inyong maliit na lingkod kay Kristo na kayo po ay makapiling namin na mayroong o na nasa maayos na kalusugan. Ano ho? Ngayon po ay tatayo po ang inyong lingkod bilang apirmatibo at patutunayan ko po na walang propesiya sa banal na kasulatan o sa Biblia sa pagiging tunay na propeta ni Muhammad. At isang karangalan din na makadaupang palad bilang isang negatibo ang ating pong ginagalang na si kapatid na Mike ng Islam. Ano po? Ngayon, kung bakit tayo naniniwala na walang propesiya ang Biblia sa pagiging tunay na propeta ni Muhammad, sapagkat sa maraming kadahilanan. Pero ganun pa man, nais kong ipaalala sa inyo ngayong pong gabi, bilang negatibo, patutunayan po naman niya sa pamamagitan ng Biblia na si Propeta Muhammad ng Islam ay tunay na propeta ayon sa Biblia. Yan, kasi yun po ang kabaliktaran ng tema po ngayon. Ayon sa Biblia po ang pag-uusap. Sa isang talata ng unang Juan, sa Kapitulo 4, ang talata po nito ay 1. Ganito pong ating mababasa. Mga minamahal, huwag ninyong paniwalaan ang bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos. Sapagkat maraming lumitaw na mga bulaang propeta sa sanlibutan. Sa patiuna nang mayroong ipinakilalang Muhammad na propeta, hindi naman ito agad natin tinutulan, mga kaibigan, mga kapatid, kundi atin munang sinuri kung yun nga bang propeta na ipinapakilala ay tunay ngang sa Diyos. Sapagkat ang wika rito, dapat anyang subukin kung sila nga'y sa Diyos. Sapagkat marami ang naglilitawan sa panahon ngayon na mga bulaang propeta. Sa pagsusuri nga natin, napatunayan natin na hindi propeta si Muhammad. At walang hula, walang propesiya, ang banal na kasulatan tungkol po sa pag-iral ni Muhammad bilang tunay na propeta. Sapagkat ang isa sa mga katangian ng tunay na propetang nasa Biblia, ang wika po'y ganito. Buhat sa Kapitulo 4, talatang 11 ng Epeso, at pinagkalooban niya ang mga iba na maging mga apostol, at ang iba'y propeta, at ang iba'y ebanghilista, at ang iba'y pastor at mga guro. Talaga palang ang Diyos naglalagay ng propeta, ano? Pero saan po naka-membro ang propeta na ibabangon po ng Diyos? Sa pagpapatuloy po ang wika, Kapitulo 4, talatang 11 binasa natin, ibaba natin sa talatang 12.
itinayo ang propeta at yung iba pang mga sangay na magiging kasangkapan sa iglesia, ang wika rito, sa ikasasakdal ng mga banal, sa gawaing paglilingkod sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. Sa talatang ito makikita natin yung palang propeta kasangkap kabilang sa katawan ni Kristo. Wala? Bro, meron talagang echo na lumalabas bro ba? Okay. So, tuloy tayo mga kapatid. 6 minutes and 7 seconds lang ito bro. At Okay. time ratio. Okay, katulad po ng ating nabanggit mga kapatid, ang tunay na propeta ay dapat kaanib ng iglesia. Kapag ang propeta ay hindi po kaanib ng iglesia, hindi po ito tunay na propeta. Sapagkat ayon sa Biblia, ang propeta alinsunod sa Kapitulo 4, talatang 11 hanggang 12, yan ay kabilang sa katawan ni Kristo. Sa layunin upang maging sakdal ang mga banal sa gawaing paglilingkod sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. Ano katunayan na yung katawan ni Kristo ay ang iglesia? Dito po sa aklat ng Kolosas, Kapitulo 1, talatang 18, ang wika po'y ganito. At siya ang ulo ng katawan sa makatwid bagay ng iglesia. Yun. Kaya kung ang propeta na tatayo, hindi po kaanib ng isang iglesia, ang ibig lamang po sabihin niyan, hindi siya ang tunay na propeta. Kaya nga nakatitiyak tayo nang sabihin ng Biblia, dapat itong suriin, dapat itong siyasatin, pagkatapos nating masiyasat ang pagiging propeta ni Muhammad, na pag-alaman natin na hindi siya kabilang ng iglesia. Siya po ay nagpo-propeta sa labas ng tunay na iglesia. Kaya tama lamang na sabihin natin at manindigan tayo na hindi po tunay na propeta si Muhammad ng Islam. Ano po? Ngayon, dito pa sa isang talata ng unang Korinto, Kapitulo 4, talatang 6, ang mga bagay ng ito, mga kapatid, ay inianyo ko halimbawa sa aking sarili at kay Apolos dahil sa inyo, upang sa amin ay mga tuto kayo na huwag magsihigit sa mga bagay na nangasusulat upang ang sinuman sa inyo ay huwag magpalalo ang isa laban sa isa. Sa makatwid, ang dadaling aral ng tunay na iglesia ay dadaling aral ng isang tunay na propeta ay turong mula sa Biblia na siyang natutunan nila sa ating Panginoong Hesukristo at sa turo ng mga apostol. Ibig sabihin, ang turo ng mga apostol at ang turo ng propeta, yan po ay magkaisa. Sapagkat lahat po yan, kinuha nila sa turo ng ating Panginoong Diyos. Sa Kapitulo 1, talatang 8 ng Galacia, sabi rito, kahimat kami o isang anghel na mula sa langit, ang mangaral sa inyo ng anumang ibanghelyo na iba sa aming ipinangangaral sa inyo ay matakwil. Kaya dapat ang bitbit niyang aral ng ibanghelyo, at ang ibanghelyong ito na kanyang daladala, ibanghelyo na tinuturo ng banal na kasulatan. Sapagkat kung hindi ito ang daladalang turo ng tatayong propeta o magpapakilalang propeta o ipinapakilalang propeta, ang propetang ito ay huwad. Ano po? Ngayon, isa pa, dapat ang isang tunay na propeta, binabanggit sa atin ng Kapitulo 8, talatang 20 ng Aklat ng Isaias, dapat ang isang tunay na propeta nanghahawak, sabi rito, sa kautusan at sa patotoo. Kung hindi sila magsalita ng ayon sa salitang ito, tunay na walang umaga sa kanila. Kaya mahalaga sa atin, bilang mga mananampalataya na sumusuri sa mga ipinapakilalang propeta, dapat ang salig ng kanilang turo ayon sa kautusan, ayon sa patotoo. Sapagkat kung hindi sila magsasalita rito, wala anyang umaga sa kanila. Huwad ang propeta pong ito. Ngayon, isa pa,
Ang propeta sapagkat siya'y kaanib ng tunay na iglesia, dapat dala-dala niya ang aral ng iglesia. Ano po ang aral na ito? Doon sa Kapitulo 14, talatang 6 ng Apokalipsis, ang wika, nakita ko ang ibang anghel na lumilipad sa gitna ng langit na may mabuting balita na walang hanggan upang ibalita sa mga nananahan sa lupa at sa bawat bansa at angkan, wika at bayan. Ano ito? 7. At sinabi niya na malakas na tinig, matakot kayo sa Diyos, magbigay kaluwalhatian sa Kanya, sapagkat dumating ang panahon ng Kanyang paghatol, at magsisamba kayo sa gumawa ng langit at ng lupa, at ng dagat, at ng mga bukal ng tubig. Ayun. Aling Diyos ang sasambahin? Aling Diyos ang dapat nating katakutan? Ang Diyos po ng Kristiyano. Ang Diyos na kinikilala ng iglesia. Hindi po yung Diyos na kinikilala ng ibang grupo ng pananampalataya, kundi Diyos na kinikilala ng iglesia. Siya po ang bibigyang kaluwalhatian, at siya dapat ang dapat sambahin. Ano po? Maliwanag po yan. Sa talatang 8 at seconds na lang, pansamantala mga kapatid, diyan ko muna tatapusin ang akin pong paglalahad dito po sa una kong presentasyon sa pagpapatunay na si Muhammad ay hindi po tunay na propeta. Pagpalain po kayong lahat. Okay, so dyan natatapos ang first presentation ng ating affirmative mga kapatid. At dako tayo sa ating 7 minutes na first cross ng ating negative. Brother Mike ng Islam, your time start now, bro. Okay, magandang gabi at maraming salamat sa iyong magandang pagtindig, kapatid na Camacho. Ito po ang una kong tanong, kapatid na Camacho. Una mo pong binanggit ang unang Juan 4:1. Nasubukin ang espiritong yan kung siya ba'y sa Diyos. Ang tanong ko po, ano po ang palatandaan po ayon po sa lumang tipan na sinabi po doon na kapag ang propetang ito, kapag ang propetang ito ay gumawa ng mga ganito o di kaya mga kung ano diyan, ganun ho kasi So ano po ang palatandaan po, kapatid na Camacho? Opo, ang isa po sa palatandaan, tulad ng nabanggit nating talata, Isayas 8:20 buhat sa lumang tipan, sa kautusan at sa patotoo, kung hindi sila magsasalita ng ayon sa salitang ito, tunay na walang umaga sa kanila. Mahalaga po ang isang propeta, dapat nakasalig po sa kautusan at Next sa question. patotoo. Okay, next question. Okay. Ayon sa iyo, nakasalig sa kautusan, kung sa Old Testament po, binanggit po doon, ayon po sa Deuteronomy 6:4, dinggin mo Israel, ang Panginoon nating Diyos ay iisang Diyos. Sa lumang tipan naman po, sabi ni Jesucristo naman doon, John 17:3, ito ang buhay na walang hanggan, ang makilala ka na nag-iisang tunay na Diyos. So ang tanong ko po, ang propeta Muhammad po ba ay nagtuturo po ng ibang Diyos maliban sa nag-iisang Diyos? Yes or no? Masarap ho sanang sagutin at napakadaling sagutin, kaya lang ho, wala pa po sa aking inilatag yung inyo pong itinatanong. Kaya balik po kayo doon sa aking nilatag sapagkat yun po ang panuntunan ng ating pong programa. Yan po. Next question, bro. Okay. Question. Okay. Ulitin ko, kapatid na Camacho, nabanggit niyo po na ayon po sa kautusan ang palatandaan po, ang pagsunod ng isang propeta sa isang kautusan. Ngayon po, kung ang mga sinaunang kautusan po ay nagpapahayag po ang mga propeta na sambahin lamang ng nag-iisang Diyos. Ngayon naman po, mayroon po kayong bagong tipan, nagpapahayag din naman po ayon po sa talata ng Marcos, talata rin ho ng Juan, na sambahin lamang nag-iisang Diyos, kilalanin ng nag-iisang Diyos. Ang tanong ko lamang po, ang propeta Muhammad po ba ay nagtuturo po ba ng ibang Diyos maliban pa sa nag-iisang Diyos? Sagot po. Opo, sagot po. Si Muhammad ay nagtuturo ng isang Diyos na lihis po sa tinuturong isang Diyos sa banal na kasulatan.
At dapat ang isang propeta kaanib ng tunay na iglesia. Si Muhammad po hindi po kaanib, kaya yung Diyos na itinuturo niya hindi tunay. Dapat ang kanyang ituturong Diyos, yung Diyos na Next question. kinikilala ng kasulatan. Next question, ano po? So, ang pangatlong tanong ko po, kapatid na Camacho, ano po ba yung iglesia po na dapat maging kaanib doon ng isang propeta upang maging palatandaan na siya nga ay tunay na propeta? Sagot po. Ang iglesia po na tinutukoy, buhat sa Kapitulo 1, talatang 18 ng Kolosas, yan po ang katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat ang Panginoong Jesucristo ang siyang ulo at ang katawan ang kanya pong iglesia. Kaya si Muhammad, hindi po siya membro ng iglesia ho eh. At ang ulo niya hindi si Kristo. Next question. Kaya hindi siya tunay na propeta. Okay. Sa makatuwid, kung sino man ang nagsasabi, naniniwala na si Jesucristo ay Diyos, ibig po bang sabihin yun po ay tunay na propeta? Yes or no? Masarap po sanang sagutin, kaya lang hindi ko pa nilalatag yung patungkol sa pagiging Diyos ng ating Objection, Mr. Moderator. Time stop mo na, bro. No objection mo, bro. Okay. Okay, bro. Ang sinusundan ko lamang po, parang inaano ko lamang po yung mga kasagutan po sa akin ni kapatid na Camacho, na sa palagay ko naman po ito po naman ay konektado naman po sa aking Okay. sa kanya pong stand po. Magkagayon pa man kung hindi naman po niya nais na sagutin, igagalang ko po 'yun. Okay. So, sa narinig mo kanina, bro, ginagamit ni Camacho ngayon yung rule natin na doon lang muna magtanong sa inilatag, bro. So, automatic next question yan, bro. Pag ganyan. Okay. Sa rebuttal, bro, pwede na yan sa'yo. Okay, next question po tayo. Okay. So ang pang-apat po na tanong, kapatid na Camacho, si Adan, si Noah, hanggang po sa mga sumunod pa pong mga propeta, sila rin po ba ay kaanib po ng iglesia? Yes, kaanib po sila ng iglesia. At yan po ay 100% na pinatutuhanan sa atin ng Biblia. Kung kaya nga kapag ang isang tumatayo o pinapakilalang propeta hindi kaanib, hindi siya tunay na propeta. At yan po yung maliwanag sa banal na kasulatan. Yan po, sagot natin. Next question. Okay. Sa makatuwid, kapatid na Camacho, ang inyo po palang palatandaan sa isang tunay na propeta ay maging kaanib po, ng iglesia. Ganun po ba? At wala po sa turo. Yes or no? Yes, kaanib ng iglesia, at kapag kaanib ka ng tunay na iglesia, ang dalisay na turo ang iyong tataglayin, sapagkat ang turo ng iglesia, dalisay. Kapag ang isang propeta hindi niya taglay ang turo ng iglesia, hindi siya tunay na propeta. Katulad ng itinatayong si Muhammad, hindi po siya membro ng iglesia. Okay. Follow-up question, kapatid na Camacho. Ano po yung tunay na turo ng iglesia na itinuro ng mga propeta? Opo. Doon po sa aklat ng Isaiah, Kapitulo 8, talatang 20, sa kautusan at sa patotoo, kung hindi sila magsasalita ng ayon sa salitang ito, tunay na walang umaga sa kanila. Bagay na hindi itinuturo ni Muhammad, kaya hindi po siya tunay na propeta sa Biblia. Okay. Next question. Okay. Sa makatuwid, kapatid na Camacho, ang palatandaan po pala sa kanila ay kung ang kanilang turo ay iisa lamang po ang direksyon. Yes or no? Yes, tama po. Iisa lamang ang direksyon, dapat nakasalig sa kautusan at sa patotoo. Sapagkat ang wika, kung hindi sila magsalita ng ayon sa salitang ito, tunay na walang umaga sa kanila. Si Muhammad hindi po nakasalig sa kautusan at sa patotoo, kaya hindi siya tunay na propeta. Yan ang sagot po natin. Next question. Okay. Stop na po, bro. Okay. Salamat, So, salamat. Diyan natatapos ang first cross ng ating negative, mga kapatid. At dako tayo sa ating first presentation ng negative. At shoutout muna sa ating nasa live, mga kapatid. Meron tayong halos 50 live viewers ngayon.
Shoutout kay Jaime Villafranca, kay Grace Marius. Kung may prophecy kay Muhammad. Shoutout din kay Dawood Islam. Sino daw yung nagde-debate? Ang nagde-debate ngayon si Fernando Camacho ng SDA at Bro Mike ng Islam, mga kapatid. Jess Sarmiento, clear na daw. Okay na. Ayan. So kanina to. Shoutout kay Jaime Villafranca. Merong propesiya ang Biblia kay Muhammad sa Mateo 24 na magkakaroon ng palsong propeta tulad ni Muhammad. Hello, malinaw sa Quran 72 verse 21. Mahaba siya. Shoutout kay Jess Sarmiento. Mali pagkaunawa mo sa tinutukoy mong talata. Shoutout din kay Olimar Yepes. Lamyado si Prince Key Camacho dyan dahil di naman niya ititindig na propeta si Ellen G. White. Shoutout din kay Eli Sabaktani. Many of the captive women were raped by the prophet, and one of them was Safiya bint Hayy, a Jewish woman from tribe of Banu Nadir. Shoutout din kay ang Dayuhan Rangers of God, mga kapatid, isa sa sponsor ng Russia TV. Malaking shoutout sa inyo, Rangers of God. Olimar Yepes, sa tema pa lang na isahan na ang Muslim ni Bernsky Camacho. At shoutout din kay Joseph Bernal Tagle. Angel Gabriel rebuked Muhammad for what he said. Then Gabriel came to the apostle and said, "What have you done, Muhammad? You have read to those people something I did not bring you from God, and you have said what he did not say to you." Shoutout din kay Jevan Lozada. Mali na naman si Camacho dito kasi nasa Biblia talaga si Muhammad. Sara Norbela, ayan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, watching from MSU Mindanao Institute of Mindanao State University, Marawi City, mga kapatid. Mashallah, Allah, sabi niya. Dawood Islam, shoutout sa'yo, bro. Isang debater ng kaibigan natin to, si Brother Dawood ng Islam. Thank you, bro, sa suporta. Pari siya ubpang Surah 72 verse 21, then isusunod mo naman ang 22. At Ernie Luma, shoutout sa iyo, bro, sa mga Rangers of God. Levi Araza, very good, mabait ang kausap ni Bro Fernando. So dako tayo, mga kapatid, dito naman sa pagtutol ni Brother Mike ng Islam sa pinatutunayan ni Brother Fernando Camacho. So bibigyan ko siya ng 10 minuto. Brother Mike, your time start now, bro. Okay. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ano po? Ngayon po, mga kapatid, no, ang paksa po namin ni kapatid na Camacho, patutunayan niya na hindi nakapropesya si Propeta Muhammad ayon po sa Biblia. Ngayon po, ang gagawin po natin dito, mga kapatid, bibigyan po natin ng salaysay ayon po sa Deuteronomy 18:18. Ano po? Kasi nga po, kadalasan po talaga yan na kami pong mga Muslim ay talagang inuugnay namin dyan ng Propeta Muhammad. Ano po? Ngayon, mga kapatid, no, bibigyan natin ng salaysay ang mga unang pangyayari sa panahon ni Propeta Moises. Ano po? Nung una po, nung kapanahunan po nila, nang iligtas po ni Propeta Moises ang mga Israelita ayon po sa pangalipin ni Paraon, ang ipinagkaloob po sa kanila ng Diyos na ngayon ay kilala sa tawag na Land of Promise. Ang sinabi po doon ng Diyos, ano po, mga kapatid, makipagdigma kayo at patayin ninyo kung sino man ang madatnan ninyo dyan, sapagkat ang lupaing yan ay para sa inyo. Ngayon, sapagkat ang mga karuwagan ng mga Israelita ay nanaig sa kanilang kalooban, sila po ay hindi makipagdigma, bagos ang sinabi po nila, kami po ay maghihintay na sila ay umalis dyan bago po kami pumasok. Ngayon, pumili po ng 70 kalalakihan po si Propeta Moises. Sa madaling salaysay, ito pong 70 na ito, nakita po nila ang mga kagilagilalas na mga himala po ng Diyos, at ito naman si Propeta Moises ay nanalangin sa kanya. Ano po ang sinabi ng mga taong ito? Hindi kami maniniwala sa iyo, O Moises, hanggat hindi namin makita ng lantaran ang Diyos.
Ano po, ngayon, saan po ba natin mababasa ang sinabing iyan? Mismo po sa kanilang Biblia, ito po nasa talata po ng Exodo 19, ano po, sa 22. Ang sinabi doon, bumaba ka Moises at sabihin mo sa mga tao na huwag silang lumampas sa hangganan. Ano yung hangganan? Hangganan po na yung kagustuhan nilang makita ang Diyos sapagkat maraming mamamatay. Ngayon, sila po ba ay sinakmal po ba ng parusa? Yes po, sapagkat ang sinabi po ayon po sa Deuteronomy 18, ano po mga kapatid, ang sinabi po riyan, no? Ang sinabi po riyan, ano po mga kapatid, ito po, no po, ito'y katugunan sa hiling ninyo, no po, hiling ninyo kay Yahweh nang kayo'y nakakatipon sa Horeb. Ang sabi ninyo, huwag mo nang iparinig uli sa amin ang tinig ni Yahweh, ni ipakita ang mga kilakilabot na apoy sapagkat tiyak na mamamatay kami. So ano nga po ba yung tinig? Hindi po literal na mismo tinig po ng Diyos. Sapagkat pag binasa mo po sa Bagong Tipan, ang sabi po ni Jesus sa talata po ng Juan, kailan may hindi ninyo narinig ang tinig ng Diyos at nakita ang kanyang anyo. So ang ibig sabihin po noon, ang kaparusahan po ng Allah sa kanila ay yung tinamaan po sila ng kidlat. Ano po? At yun namang tinig ay yung kulog. So yan po ang mababasa natin. Sa makatuwid, nang sila ay maparusahan po ng Diyos, si Moises po ay nanalangin po sa kanyang sa Allah, sa Diyos, na sila ay patawarin. Nang patawarin po sila ng Diyos, ayon po dito, mababasa po natin, ayon po sa chapter 7 po ng Quran, sa aya 55 hanggang 56, 57. Ang sabi po dito, at nang si Moises ay umirang sa kanyang pamayanan ng 70 mahuhusay na lalaki tungo sa aming nakatakdang oras at lugar na pakikipagtipan, sila ay nagsabi, O Moises, hindi kami maniniwala sa iyo hanggat hindi namin maipakita sa amin, hanggat hindi mo maipakita sa amin ang iyong Panginoon. So yan nga ang mababasa natin sa Exodo. Okay, tuloy natin. At nang sila ay sakmalin ng isang matinding lindol, siya Moises ay nagsabi, O aking Panginoon, kung ito ay inyo lamang naisin, sila at ako ay maaari ninyong wasakin kahit na noon pa. Kami ba ay wawasakin ninyo dahilan sa mga gawa ng mga buktot sa lipon namin? Tanging sa pamamagitan lamang ng inyong pagsubok, kayo ay namamatnubay sa sino mang inyong maibigan at nagliligaw sa sino mang inyong naisin, kayo ang aming wali o tagapangalaga, kaya't inyong patawarin kami at bigyan ng habag sapagkat kayo ang pinakamainam sa nagpapatawad. So yun na po ang binasa ko po ayon po sa Deuteronomy 18 dito po sa bersikulo ng 16, na yung sinabi doon na wag mo nang ipakita sa amin wag mo nang iparinig sa amin ang tinig ng Diyos o ipakita ang kanyang kaningningan o iparinig ang kanyang tinig sapagkat marami ang mamamatay. Ngayon, ang mga taong ito na pinatawad po sila ng Allah subhanahu wa ta'ala sa 56, sabi ni Moises, at ipagkaloob ninyo sa amin ang mabuti sa mundong ito at sa kabilang buhay katiyakan kami ay nagbabalik loob sa inyo. Ang Allah ay nagwika, ang aking kaparusahan ay binibigyang sakit ko nito ang sino mang aking maibigan, datapot ang aking habag ay nakakasakop sa lahat ng bagay. Kaya't aking itatalaga ang habag na ito sa mga matimtiman at matuwid na mananampalataya sa akin at ibibigay at nagbibigay ng tsaka o katungkulang kawang gawa at sa kanila ay nananalig sa aming mga talata, katibayan at aral, tanda at kapahayagan at iba pa. Sa 57, itong mga tao na ito, nanalangin po sila na sila nga po ay bigyan po ng isa pang propeta. At yon ang binabanggit dito sa Quran na sinabi ni Moises na ibigay mo po sa amin ang mabuti dito sa mundo hanggang sa kabilang buhay. So ang mabuti dito po sa mundo ay ang pagdatal po ng isang propeta. Sa 157, sila na sumunod sa sugo Muhammad, ang propeta na hindi nakakabasa at hindi nakakasulat na kanilang matatagpuan na susulat sa mga bata sa Torah.
at sa ebanghelyo. Siya ay nagtatagubilin sa kanila ng maaruf, no? Ang pananampalataya sa kaisahan ni Allah at pagsunod sa lahat ng kanyang pinag-utos at nagbabawal sa kanila ng almungkar, kawalan ng paniniwala, pagsamba sa Diyos-Diyosan at paggawa sa lahat ng mga masama ipinagbabawal sa Islam. Ngayon po, ano po ba, nang dumating po ba ang Propeta Muhammad, ano po ba ang ipinagbawal niya? Ano po, sa lahat ng kanyang, sa lahat po, no? Maging sa Jerusalem, marami po siyang pinadalhan po ng mga liham. Ang ipinagbabawal niya, itigilan niyo ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Saan natin mababasa sa inyong Biblia? Ayon po dito sa Deuteronomy 13. Ano po? Okay. Ayon po dito sa, dito po sa Deuteronomy 13, sa versikulo 1. Kung sa inyo'y may lumitaw na propeta o magbigay ng kahulugan sa panaginip at pagkatapos magpakita ng kababalagan at ikayatin kayong maglingkod sa mga Diyos-Diyosan, huwag kayong makinig sa kanila kahit magkatotoo ang kanilang hula. Yaon ay pagsubok lamang sa inyo ni Yahweh kung talagang iniibig niyo siya ng buong puso't kaluluwa. So ang propeta Muhammad po, ipinagbabawal po niya. Kaya nga po siya po ay nais pong patayin ng mga taong ito. Okay. Balikan po natin, Deuteronomy 18:18. Po. Ang sabi po dito, okay, mula sa inyo, dito po sabi, mula sa inyo, pipili si Yahweh ng propetang tulad ko. Siya ang inyong pakikinggan at ito'y katugunan sa hiling ninyo nang kayo'y nakakatipon sa Horeb. Po sa 17, sinabi naman niya sa akin. Tama ang sinabi nila. Sa 18, kaya pipili ako ng propetang tulad mo, sa kanya ko'y pasasabi ang ibig kong sabihin sa kanila. Sino mang hindi makinig sa kanya ay mananagot sa akin. No? Ngayon, hindi po nga masasabi na ito nga ay ibang propeta. Ano po? Sapagkat wala naman pong naitala o naipropesiya po na sumunod kay Jesucristo, no? Na propeta ayon po sa mga Gawa 3:20 hanggang 22. Sapagkat ang Jesucristo ay mananatili muna sa langit hanggang hindi dumating ang propetang katulad ni Moises. So sino ang katulad ni Moises? Ano po? So, iisang propeta lamang po, ano po, ang naitala na naging kasunod po ni Moises, gayon pa man kahit sa mahabang panahon. Ngayon, kahit sa Solomon po, naitala rin po doon, ayon po sa original teksto nito, nakatala doon, Muhammadim. Ngayon, nang isalin po ito sa Tagalog, nawala na yung Muhammadim. So, paano nga ba hindi titindigan ng ating kapatid na si Brother Camacho na hindi nakapropesya? Gayong mismo ang Biblia nang isalin ito ay nawala na nga sa original. Okay. Tama. Okay. Nawala na nga ito sa original. Kasi nga po, isinalin hanggat nawala na ito sa originality nito. Kaya nga po, pag bumalik po tayo sa original teksto, hindi ko alam kung mayroon pa ba tayong babalikan, kapatid na Camacho. So yun po, hindi po basta-basta po mag-claim ang mga Muslim ayon po sa inyong Biblia kung ito ay hindi po nakapropesya. Okay, so dyan natatapos ang first stand ng ating negative Brother Mike ng Islam, mga kapatid. At dako tayo sa 7 minutes na pagtatanong ni Fernando Camacho ng Seventh-day Adventist. Bro Fernando, your time start now, bro. Nakamute ka, bro. Nakamute. Okay, mag-start na ako. Proceed, bro. Okay. Okay. So, doon muna ako sa sinasabi po ninyo na yung kay Solomon. Tama ba ang binabanggit ninyo itong nasa 5:16? Tama Yes. po ba? Yes po. Okay. Next question ko po, ano ba ang nakalagay dito sa 5:16? Okay. Muhammadim ho ba? Yes or no?
Yes po, sa original texto po niyan, Muhammadim ang nailagay po. Okay. Dito po sa ano po yung original na teksto na sinasabi po ninyo? Greek, Hebrew o tawag dito? Ayun, Greek o Hebrew? Yun pong Hebro. Hebrew. Okay. Sa Hebrew po, nakakabasa po ba kayo ng Hebrew? Yes or no? No po, no. Okay. So, paano nyo po nalaman na Muhammadim ang nakalagay sa Hebrew text ng 5:16 kung hindi po kayo nakakabasa? Okay, ayon po sa mga salin po, ayon po sa mga Hebro na isinalin po sa English. Okay. Okay. Sabi rito sa wikang Hebrew, Hekoma mamehakim wekolo mamdim. Asaan po yung Muhammadim? Yun pong Muhammadim. Pinaka-last word po na binasa ninyo. Okay. Ang last word po dito ay mamdim, hindi po Muhammadim. Tinatanggap nyo po ba yon? No po, sapagkat Muhammadim po ang tama pong nailagay po riyan. Ano po, kapatid na Camacho? So dahil ang nakalagay dito ay mamdim, hindi Muhammadim, meron ka bang Hebrew text na may papakita ngayon na ang nakalagay ay Muhammadim? Meron ho ba o wala? Okay. Sa ngayon po, wala po akong may pakita sa inyo sapagkat yan po ay kalat na po iyan at marami na rin pong mga kataas-taasan po namin tulad po ng mga ulama, ustads at tinalakay po ang bagay na yan. Okay. Hindi ba ang ibig sabihin ng Muhammadim ay praise? Tama po ba? Yes or no? No, sapagkat ang Muhammadim po ay yan po ay pangalan po. Ano po, kagaya rin po ni Jesus. Sa Jerusalem, may tumatawag sa kanyang Yeshua. May tumatawag naman na Yesu. So sa Arabic naman, may tumatawag na kay Muhammad na Hamad. So sa Hebrew, may Muhammadim. Ganun lamang po. Okay, next question. Ang tanong ko po, para simplified, ano po ang ibig sabihin ng Muhammadim, yung pinaka-meaning po niya? Okay. Ang ibig sabihin po niyan ay pangalan po ng isang propetang isinugo. Okay. So next question, dito na po ako sa Deuteronomy, yung ginamit nyo po kanina sa Exodus 19:22. Sino po ang binabanggit na Panginoon dito? Si Allah po ba ng nakinikilala ng church? Yes or no? No, sapagkat ang tunay po na pangalan po ng Diyos sa wikang Arabic ay Allah. No po, kapatid na Camacho, sapagkat hindi din naman po may pagkakaila ng Yahweh o YHWH, ayan lamang po ay nugot lamang sa tetragrammaton at with combination po, Yod Hey Bab Hey. Sa makatuwid, marami pong... Next question. Yung Allah ay pure Arabic. Tapos itong Exodus 19 ay pure Hebrew. Tama ba na sabihin po ninyo na yung Diyos na binabanggit dito na YHWH, siya rin si Allah ng Islam? Yes po, at yun po ang naitala ayon po rin po sa Quran. Okay. Saan pong Hebrew text ng Exodus 19:22 mababasa na yung Panginoon dyan ay nakaletra ng Allah? Okay. Sa Hebrew text po, wala na po tayong matatagpo niyan, kapatid na Camacho, sapagkat nawala na po ang original teksto po ng Biblia. Next question. Okay. So meron po ako ditong Hebrew text. Ito po ay Codex Leningradensis, isa pong Hebrew text. Dito po ba sa Hebrew text ng Hebrew 19:22 mababasa po ba natin yung salitang Allah
Yes or no? No, hindi rin po nga po natin mababasa sapagkat yan nga po ay Hebrew. Ang mga katawagan po dyan, Elohim, Ilah. Bagkus pagdating po sa Arabic ay Allah. Next question. Okay. So, next question po. Sabi niyo po si Muhammad hindi marunong sumulat. Oh, tanong. Sino po ang nag-utos kay Gabriel na ipabasa kay Muhammad yun pong pahina na yun? Okay. Ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ang nag-utos kay Anghel Gabriel na iparating niya kay Propeta Muhammad ang mga revelasyon. Okay. Next question. Alam ba ni Muhammad na hindi marunong bumasa alam ba ni Allah na hindi marunong bumasa si Muhammad? Yes or no? Yes po, sapagkat ang sinabi nga ho niya dito po sa Quran, chapter 7, 157, no? Sila na sumunod sa sugo propeta na hindi nakakabasa at hindi nakakasulat na kanilang matatagpuan na nasusulat sa Torah at Ebanghelyo. Okay. Kung alam ni Allah na hindi marunong bumasa si Muhammad, bakit ipinababasa pa ni Allah kay Muhammad? Gayong alam naman niya na hindi ito marunong bumasa. Okay, so dyan natatapos ang first part ng ating debate, mga kapatid. Shoutout muna sa lahat ng viewers natin dyan sa YouTube channel natin. Search nyo lang Russia TV at live tayo dyan. At Russia TV din sa ating Facebook, mga kapatid. At meron tayong halos 50 live viewers ngayon. At shoutout muna sa ating nagko-comment. Basa muna tayo ng iilang comment, ha. At shoutout kay June Reyes. Kung ipinipilit nyo mga Islam na nasa propesiya ng Biblia si Muhammad, abay, dapat hindi nyo itinatakwil ang Biblia. Shoutout din kay Grace Barrios. Si Manang Ellen wala din sa Bible. Shoutout din kay Warley Espiritu. Ito halos lahat ng turo ng Islam na gaya ng kay Kristo. If anyone teaches a different doctrine and does not agree with the sound words of our Lord Jesus Christ and the teaching. Shoutout kay Dawood Islam. Kahit hindi namin pinaniniwalaan ang Biblia, pero meron pa namang katotohanan na nakasulat dyan. At shoutout din kay Jovan Lozada. Buti pa nga si Muhammad kasi nasa Biblia. Talaga yan. Siya the Bible prophesies his shahada and his ummah. Shoutout din kay John Reyes. Yung mga tao sa panahon ni Jesus ang tinutukoy na hindi nakarinig ng tinig ng Panginoon. Pero nung ibinigay ng Diyos ang 10 utos, may malakas na tinig sa Deuteronomy 5 verse 22. John Reyes, di wow, hindi sana ninyo itinakwil ang Biblia. At sabi ni Islam Dawood, si Ellen Goldwhite wala sa Biblia. At shoutout din kay Ellie sa Baktani Evangelist. Luke explain who's this prophet that the Lord will raise up like Moses in the book of Acts of the Apostle. At medyo mahaba yung comment niya. Ayan. Shoutout kay Archangel Miguel. Abangan na lang natin at makikita natin ito ang kapahamakan ng mga nalinlang at nadaya ng Islam. Sabi ni Pebwin Dalida, congrats bro. At Bansoy, sabi niya congrats bro Camacho. Shoutout din kay Muhammad Villatora. Meron sa akin kaso di ako mailagay sa comment. Ayan. Shoutout din kay Ram J. Managan. Wala akong makikitang batayan ang Islam na mababasa sa Biblia, Muhammad. At Olimar Yepes, kaya safe na safe si Prince Key Camacho sa debate na ito. Shoutout din kay June Sarmento. Islam, kamag-anak ni Lola Basyang. Mahilig sa kwento na walang kwenta. Mabuti pa ang kwento ng mga barbero sa kwento sa Islam. At okay. So, tuloy-tuloy tayo mga kapatid. Dito tayo sa rebuttal stage. Meron tayong 10 minutes pa din at 7 minutes sa second cross mamaya. So,
Shoutout sa lahat. By the way, live na live tayo ngayon sa Russia TV, isang neutral platform ng kapatid, para dito sa debate patungkol lalo na sa pangrelihiyon, at ang topic na pinag-uusapan natin ngayon ay patungkol dito sa propesiya ng Biblia sa pagiging propeta ni Muhammad, na ang affirmative ay wala nga, at syempre yung ating negative ay meron nga. So, Brother Fernando Camacho, 10 minutes sa yung rebuttal, bro. Your time start now. Okay, sa pagpapatuloy po ng aking presentation, mga kaibigan, mga kapatid, so nakita ko na doon sa ating mga pagtatanong ay medyo gumewang po, no, ang negative side. At mapapansin din natin yung cherry picking techniques na ginawa nila sa Biblia, no? Na halimbawa doon sa Exodus 19:22, na tinanong natin, yung Panginoon ba na binabanggit diyan ay si Allah na kinikilala ng church? Ang sagot niya, yes daw. Hinanapan natin ng Hebrew text. Saan mababasa na yan ay Allah? No? Wala po. Bakit po, mga kapatid? Sapagkat yun pong Allah, ayon na rin sa kanila, yan po ay pure Arabic. Ang nakasulat dito sa Exodus ay pure Hebrew. Kaya paanong magiging Allah ito? Ganito po ang ating mababasa sa wikang Hebrew. Ang wika po ay ganito. Wegam hako hanim hanigasim el iyawa yakadasu Penyeprus Bahem Hiyewa. Wala hong kayo narinig na Allah. Ano po? Instead, ang nakalagay po ay Yewa. Yan po yung pinanggalingan ng Tetragrammaton. Hindi po yan, no? Hindi po yan Allah. Kaya, maling gamitin, no, yung 1920 para palitawin na si Muhammad ay inihula ng Biblia. Wala hong hula si Muhammad, mga kapatid. No? Ngayon, isa pa. Doon sa paggamit niya ng sura, no? Useless yun, mga kapatid. Useless. Bakit? Sapagkat patutunayan dapat ng negative side yung pagiging tunay na propeta ni Muhammad sa Biblia, hindi doon sa sura. Yun ang paksa eh. Diba? Kaya sa paggamit ng sura, walang saysay. Useless po yun. Ano ho? Nakadagdag lang po ng kahinaan doon sa pagpipresent ng negative side. Ano po? Yan. Ngayon, dito pa sa binabanggit niya sa Solomon, ano po? O yung awit ng mga awit yan eh. Sa ibang ay Solomon 5:16. Hindi po yan na hindi po Mahamadim ang nakalagay or Ahmad. Hindi ganon. Ano po? Kasi tinatanong natin, ano ba meaning ng Mahamadim o ng ang katumbas kasi na Ahmad, no? Praise one ang ibig sabihin niyan. Ba parang hindi alam ata ng negative side, no? Kasi kung bakit ko tinatanong 'yon, yung Mamidim, yung Mamdim na nasa tekstong Hebreo ng Song of Solomon do sa 5:16. No, yung po ay nangangahulugang kaibig-ibig. Kaibig-ibig. Hindi praise one. Ano po? Napakalayo. Kaya imposible na mapunta rito yung pangalan ni Muhammad o ni Ahmad. Ano po na nangangahulugang praise one. Yan. At magkakaroon pa ng problema rito pag pinilit itong si Muhammad. Tignan nyo, babasahin ko ha. Ang kanyang bibig ay pinakamatamis. Oo, siya'y totoong kaibig-ibig. Ito'y aking sinta at ito'y aking kaibigan. O mga anak na babae ng Jerusalem. Hindi po pwede. Hindi pa pwede. Siya'y totoong kaibig-ibig. Hindi pa pwedeng si Muhammad yan. Ano ho? Kaya dito sablay po, hindi hinihula sa Biblia ang paglitaw ni Muhammad. Lalo na tang pag-uusapan, ano po, ay Hebrew Bible. Kasi yung Mamdim na binabanggit dito,
nangangahulugan po ito, ang isa sa mga kahulugan nito, balaning umaakit o kanais-nais. Yan pong ibig sabihin niyan, kaibig-ibig or lovely. No? Hindi praise one. Hindi praise one. Kaya malabo po na si Muhammad ang binabanggit sa talata pong ito. Yan. Siguro isa pa sa dapat na matutunan po ng negative side kung paano gagamitin yung dot system ng Hebrew text. Ano po? Kasi napakahalaga po sa pag-aaral ng Hebrew yung tinatawag na dot system. Kung paano iniunawa, halimbawa yung mem with pathak o yung mem with o yung dalet with the ges, charek yod, charek with yod, mahalaga po yan para maintindihan natin na hindi nga si Muhammad ang binabanggit dito. Kaya wala kayong mababasang salin na praise one doon sa Song of Solomon 5:16. No? So dito ay nanatili po na nakatindig yung atin pong posisyon at hindi po napatunayan ng negative side na si Muhammad ay tunay na propeta ayon sa Biblia. Ano po? Ngayon, puntahan pa natin yung yung pinitas as cherry picking technique doon sa Deuteronomy 18:18. Sa talata pong ito, hindi rin po ito nagsasabi na si Muhammad ang binabanggit dito. Okay? Tingnan po ninyo, ipapakita ko po sa inyo yung ating slides, no? Yan. Gusto ko makita ninyo. Yan yung Hebrew 18:18. Yan. Ano po ang nakalagay diyan? Sabi diyan, Nabi Achem, Lahem Mechereb, Ahehem, Kamo ka Wonata ti Dobaray Bupay Wodeber, Alehem et Kol Azer, Aka Wiuno. Yan po ang nakatitik. At kung titignan po ninyo, saktong-sakto naman yung pagkakasali ng ang Biblia. Aking palilitawin sa kanila ang isang propeta sa gitna, thank you, ng kanilang mga kapatid na gaya mo, at aking ilalagay ang aking salita sa bibig niya at kanyang sasalitain sa kanila ang lahat ng aking iuutos sa kanya. Pag itinuloy po ninyo yung 18 na yan, ang nag-uutos po diyan, yun pong nagngangalang o kinakapitan ng tetragrammaton na Yod, Hey, Wow, Hey. Hindi po si Allah. Remember, ang Deuteronomy ay pure Hebrew, hindi siya Arabic. Kaya wala pong Allah na nagsugo sa propeta sa gitna ng kanilang mga kapatid. Ang Diyos na nagsugo ay yun pong kinakapitan ng Yod, Hey, Wow, Hey. Sa Hebrew ay Yewa ang nakatitik. Ano po? Yan. Ngayon, pagka binaybay po ninyo mga kapatid itong tekstong ito, kung sino yung propeta na yan, makikita po ninyo yan, ang kasagutan yan na palilitawin sa kanilang isang propeta, mababasa ninyo sa Lucas 13:33, Juan 6:14. Yun. At yun namang kinakapitan ng terminong sa gitna ng kanilang mga kapatid. Yan po ay tumutukoy sa mga Israelita. Si Muhammad, hindi po siya kabilang sa Israelita. Kaya malabo na si Muhammad ang binabanggit ng 18:18 ng Deuteronomy. Ano po? Yan. Dito pa lang, napakalinaw na at ayon sa posisyon po nila, naniniwala sila si Muhammad galing kay Ishmael. Sa posisyon po nila. Hindi galing sa lahi ng mga Israelites. Ang binabanggit dito sa gitna ng mga kapatid refers to his fellow Israelites.
ano po, na siya ring mababanggit, na siya ring mababasa ninyo sa Galatia 4:4. Yan po yan mga kaibigan, mga kapatid. Kaya wala pong patunay sa Biblia, walang patunay sa Biblia na si Muhammad ay tunay na propeta. Yun, dahil hindi siya hinulaan. So wala na po akong time mga kapatid, pero maayos ko po na i-deliver, ay salamat po sa inyo. Okay, so dyan natatapos ang rebuttal ng ating affirmative mga kapatid at dako na tayo sa ating second cross. At dito mga kapatid, pwede nang itanong ang lahat, either nilatag man o hindi nilatag. Another 7 minutes ito ng pagtatanong ng ating negative sa affirmative. Brother Mike ng Islam, 7 minutes para sa iyo, bro. Proceed, bro. Okay. Unang tanong, no po. Sabi niyo po kapatid na Camacho, hindi po Allah yung nakalagay doon, bagkus Yahweh, no po. Sa Hebreo po ba? Saan po ba tayo magsisimulang bumasa, kapatid na Camacho? Kaliwa o kanan? Sa pag-aaral po ng tekstong Hebreo, ang pagbasa po ay mula sa kanan papunta sa kaliwa. Hindi po katulad ng ating pagbasa mula sa kaliwa papunta sa kanan. Baliktad po sila. Pero wala pong mababasa diyan na Allah sa tekstong Hebreo sapagkat ang Allah ay pure Arabic, hindi pure Hebrew. Ayan po, pansamantala nating tugon. Okay. Sa kasalukuyan, paano po ang Y ay napunta po sa kaliwa, gayong sabi mo nga ay magsisimula tayo sa kanan? Pagka binasa po ninyo ang Hebreo, yun ay Yod, Hey, Waw, Hey. Pagka itin-transliterate nyo po ito from Hebrew to English, isasaayos mo rin yung transliteration ng English, siyempre, sa paraang pagbasa ng English. Ganun po ang magiging sistema kasi ang tawag niya dyan, transliteration. Iba po yan sa translation. Okay, next question. YHWH, ilang letra lang po ba ang kinuha po doon sa Jodey Babey? Opo, ay galing po yan doon sa Hebrewong salita na Adonai o Adonai. Ano? Yan. Kaya diyan po hinango yung mga vowels na bat. But kami po ay hindi doon sa vowels kundi doon kami sa consonant. Yung Yod, Hey, Waw, Hey. Ano po? Yan. Diyan po ninyo kami tanungin. At wala po diyang Allah. Okay. Ngayon po, nabanggit niyo po Adonai. Ano po ba ang ibig sabihin po ng Adonai? Diyos o Panginoon lamang po? Panginoon ang ibig sabihin ng Adonai. Depende po yan sa kung saan ikakapit yung terminong Adonai. Ang Adonai ay ikakapit mo doon sa Yewa, yan ay tutukoy din sa tunay na Diyos. Halimbawa, doon sayang. Okay. Balik tayo kay Propeta Muhammad. Ano po? Ayon po sa sinabi ninyo kanina, yun pong nasa Deuteronomy 18:15 po, no? Versikulo 15. Ang tinutukoy po roon, ikinros niyo po yung sitas, ang binasa niyo po kung hindi po ako nagkakamali, Lucas 3:33, tama? Mali po. Yung pong Deuteronomy 18:18 po. Doon po, yun po yung aking itinama sa inyo na aking palilitawin sa gitna nila ang isang propeta. Ang parallel po niyan nasa Lucas 13:33 at doon sa Juan 6:14. Okay, next question. Okay. Ayon po ba sa Lucas 13:33, okay, yan po ba ay may kaugnayan po ba doon, kapatid na Camacho, doon po sa Deuteronomy 18:18? Yes or no? Yes, opo. Kaya nga po, ginamit ko po yung talata na yan yung 13:33. May kaugnayan po talaga yan, kapatid. Ano ho?
sapagkat yan po, yung propeta ay palilitawin sa gitna ng mga Israelita. Hindi po manggagaling sa lahi ni Ismael, kundi sa Israel. Kaya si Muhammad hindi po tunay na propeta. Kasi hindi siya galing sa lahi ng mga Israelites. So maliwanag po yon. Okay, next question. Krusan pa po natin ang sitas. Ayon po sa Gawa 3, 20 hanggang 23. Sino po yung propeta na yan? Maaari po ba ninyong pangalanan po sa akin, kapatid na Camacho? Sige po, at bubuklatin ko lang po yung aking Biblia, no? Yan. 3, anong talata yun? 20? Opo, 20 hanggang 23 po. Opo. Ang wika, at upang kanyang suguin ang Kristo na itinalaga sa inyo, na si Jesus. Yan. 22. Tunay na sinabi ni Moises, ang Panginoong Diyos magtitindig sa inyo ng isang propetang gaya ko mula sa gitna ng inyong mga kapatid. Siya ang inyong pakinggan. Ayun. Si Kristo po ang binabanggit. Okay, next question. Mm. Okay. Ayon po, maaari po ba ninyong basahin po, kapatid na Camacho, ang versikulo 21 ng Gawa 3? Idaan po ninyo sa tanong, kapatid. Okay. Sige, sige. Ano babasahin yun? ko na lang. Sorry, sige, babasahin ko na lang. Okay. Sorry ha. Na siya'y kinakailangang tanggapin ng langit hanggang sa mga panahon ng pagsasauli sa dati ng lahat ng mga bagay na sinalita ng Diyos sa pamamagitan ng bibig ng kanyang mga banal na propeta buhat pa ng una. Yun po. Okay. So sa kalagayang iyan, si Jesus pala ay kailangan munang tanggapin ng langit. Ang tanong ko, kapatid na Camacho, kung hindi pala si Jesus yung tinutukoy na ipapadala na propeta na katulad ni Moises, sino po yung propeta na iyan? Si Jesus po, ang sabi po rito, at upang kaninyang suguin ang Kristo na itinalaga sa inyo, na si Jesus. Yo, maliwanag po yan 22. Tunay na sinabi ni Moises, ang Panginoong Diyos ay magtitindig sa inyo ng isang propetang gaya ko mula sa gitna ng inyong mga kapatid. Okay, next question. Sa makatuwid, kayo po ay nanindigan, kapatid na Camacho, na yan nga ba ay si Jesucristo? Yes or no? Ay opo, kasi ang Panginoon Kristo galing po sa lahi ng Israel Si Muhammad, hindi po siya galing sa lahi ni Israel. Ayon sa inyo, kay Ismael. Ay, time na. Okay, so dyan natatapos ang second cross ng ating negative sa affirmative, mga kapatid. Shoutout muna dyan sa mga nagpupuyat. Alas 11:43 na dito sa Pilipinas. Magandang gabi. Lalong-lalo na yung meron tayong mga manonood dyan sa from Middle East pa. Shoutout kay Ustad Jamil. Ayan, shoutout sa iyo, bro. Kay Nikal, kay Dawood Islam, at sabi ni Sinta Mayeta, ang misteryo ng pagpaparito ng Panginoon ang Diyos sa sanlibutan bilang tao at tumahan siya sa gitna ng Israel. Shoutout din kay Jun Reyes, congratulations, bro Camacho. At sabi ni Elisa Bactani the Prophet, ang prophet ayon mismo sa Quran ay sa mga Israelita, wala sa mga Ismailita. Quran 19 verse 30. Shoutout din kay Muhammad Belyatura. Ang sagot, wala ng propeta na palilitawin sa Israel. Mababasa sa Mateo 21:43-45 at ibinigay sa mga taong masunurin tamang-tama ang mga Muslim ang sumusunod sa kautosan ng Diyos. Hanggang daldal lang ang mga alagad ni Camacho na to, walang nasunod sa aral ng mga propeta. Shoutout din kay Arcangel Miguel. Tama si kapatid na Camacho, ang tatangkain niyang baguhin ang kautusan at mga takdang kapanahunan. Daniel 7:25. Shoutout din kay Dawood Islam. Ibig mong sabihin, hindi din si God ang nagsugo kasi di mabasa sa Hebrew ang God. Palpak ang logic. Shoutout din kay Jevan Sada. Psalms 41 verse 1, 14 verse 1 is a direct prophecy of the coming of Islam.
At shoutout din kay Pagbubunyag, shoutout Cap Camacho, kay Gina Carrion Salazar. Sino po si Dagon, yung Diyos-Diyosan ng mga Filisteo? At shoutout din dun sa kay so dako tayo mga kapatid sa rebuttal naman ng ating kapatid Brother Mike ng Islam. 10 minutes bro, your time start now. Okay, bismillahirrahmanirrahim. No po, ito na po ang pinakamaganda po, no po. Uumpisahan po natin ayon po sa presentation ng ating kapatid, no po. Ayon sa kanya ang palatandaan ng isang propeta. Ngayon, ang sinabi doon sa Deuteronomy 3:1, pag may isang propeta na lumitaw sa inyo na ang trabaho niya ay panghuhula sa mga panaginip o nagbibigay ng kahulugan, huwag ninyong paniwalaan, patayin ninyo. Ngayon, sa kapanahunan po ni Jesus Christ, binalaan din po niya ang kanyang mga disipulo. Ayon po sa Mateo 7:15, sabi ni Jesus Christ, mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta na nagsisilapit sa inyo na may damit tupa, datapwat sa loob ay mga lobong maninila. So ano yung ibig sabihin nun? Sila nagdamit tupa, sila ay nagpapanggap na sila nga ay mga tupa ni Jesus at kanilang pastol si Jesus. Ngayon, sino ngayon itong nanguhula sa mga panaginip na hindi naman dinatnan ng revelasyon? Ano po? So may makikita tayo, kapatid na Camacho. Ano po? Sapagkat ayon nga po sa unang Tesalonica, ano po, mababasa po natin yan na aayon ho sa hula dyan ni Pablo, si Jesus ay darating sa kanyang kapanahunan at sila ay magkakasama. Ngunit natupad ba? Wala po. Hindi po natupad. Ano po? Bagkus lumitaw ang ikalawang Tesalonica na naisulat po ng 70 CE, nawasak na po ang ikalawang templo ng Jerusalem. Sasabihin po ba natin galing po sa Diyos? Hindi. Malayo na po. Ano po mga kapatid? Ano naman ang sabi po sa Kawikaan 28, versikulo 9? Ang taong nananalangin na hindi sumusunod sa kautusan ay kasuklam-suklam. Ano po? Ngayon, kung nananalangin ang mga propeta na nagpapatira pa, yumuyuko na katulad rin ni Jesus, ang propeta Muhammad naman, yumuyuko at nagpapatira pa sa makatwid sumusunod sa kautusan. Ano po? At sino mang hindi sumunod sa kautusan o sumira ng kautusan, yun ang hindi tunay na kaanib na sinasabi mong iglesia. Sapagkat si Jesus, ang sabi nga niya doon, ayon sa talata ng Mateo 5:17, hindi ako naparito upang sirain ang kautusan. Ano po? Ngayon, sino ang bulaang propeta na tinutukoy riyan at hindi po si Propeta Muhammad? Sapagkat kung si Moises, sila Noah ay nagtuturo ng iisang Diyos, si Propeta Muhammad nagtuturo isang Diyos. Kung si Moises nagtuturo na huwag kayong sumamba sa mga Diyos-Diyosan, si Jesus nagtuturo na huwag ninyong sambahin ang mga Diyos-Diyosan, ang Propeta Muhammad, itinuro rin po niya na huwag kayong sumamba sa mga Diyos-Diyosan, huwag kayong magtambal sa nag-iisang Diyos. Ngayon, sino po ngayon ang sumira po sa kautusan at hindi sumunod? Pakilista po kapatid na Camacho sapagkat mahaba po at maiksi lamang ang ating oras kung aking babasahin. Ito pong si Pablo, ayon po sa Roma 10:4, kanyang ipapawalang bisa ang kautusan. Ayon rin naman sa Roma 6:14, ipapawalang bisa rin ang kautusan. Ano ang sinabi sa Kawikaan? Sino mang taong manalangin na hindi sumunod sa kautusan ay kasuklam-suklam sa Diyos. Sa makatuwid, nawala na doon ang Propeta Muhammad. Ito pa,
ang hindi pa kayang sagutin. Ano po? Ayon po sa Isaiah 29, magsimula tayo sa versikulo 9 hanggang po sa 13. Ang sabi dito sa 9, magwalang bahala kayo at magmukhang tanga, bulagin ang sarili nang di makakita, kahit di uminom kayo'y magkunwaring lasing, sapagkat pinadalhan kayo ni Yahweh ng Espiritu ng matinding antok at tinakpan ni Yahweh ang kanilang mga mata nitong mga propeta na siyang tagatingin. Okay. Sa 11, ang lahat ng pangitaing ito ay parang aklat na nakasara. Ano po yung aklat na nakasara, kapatid na kamadyo? Hindi po siya libro na buo na ibinaba, bagkus yun po ay ipinreserve. Ang propeta Muhammad, ipinreserve sa kanyang puso, kanya pong naisaulo, kanyang binibigkas. Yan po ang gabay. Okay. Kung ibaba mo ito sa taong nakakaunawa, ang sasabihin niya, ayoko, hindi ko mababasa, sapagkat nakasara. Okay. Sa 12, kung ipapabasa naman sa di marunong bumasa, ito ang isasagot sa iyo, hindi ako nakababasa. Sa 13, sabihin naman ni Yahweh, yamang sa salita lamang malapit sa akin ang mga taong ito, at sa bibig lamang nila ako pinaparangalan, kaya malayo sa akin ang kanilang puso, at ayon lamang sa utos ng tao ang kanilang pinaglilingkuran. Sa makatuwid, kailangan mong maniwala sa propeta na hindi marunong bumasa, hindi marunong magsulat, kapatid. Ngayon, dumako tayo sa Deuteronomy 18:18 na ang susuguin. No? Kinros mo ang sitas, ang ikinros mo na sitas ng talata, Lucas 13:33. Hindi ro nakapangalan ang propetang darating, na katulad ni Moises. Bagkus doon mo basahin sa Gawa 3:20 hanggang 23. Ano po? Sa 20, ang sinabi po roon, kapatid na kamacho, sa 20 at bigyan kayo ng kaunting panahon ng pamamahinga at susuguin niya si Jesus ang Misayas na hinirang para sa inyo. Okay. Huwag po nating lakaran, huwag po nating baliwalain ang 21, sapagkat ang sinabi sa 21, ito po magandang balita Biblia po ang aking gamit, kapatid. Ang sabi mo dito sa 21, siya'y dapat munang manatili sa langit hanggang sa dumating ang panahon ng pagbabago ng lahat ng bagay, ayon sa ipinahayag ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga banal na propeta mula panunguna. So ano po yung mula panunguna? Nasa Deuteronomy po Okay. Sa 22, sinabi ni Moises, ang Panginoon ninyong Diyos ay pipili ng isa ninyong kalahi at gagawing propetang tulad ko, pakinggan ninyo ang lahat ng sasabihin niya sa inyo. So ngayon po, hindi po mabigyan po ng linaw ng ating pong kapatid po, no? Kung sino ang propetang iyan. Kaya po kami mga Muslim, malaya po kaming mag-claim yan, sapagkat ang mga behind the scene ng mga nakaraan po ng propeta Moises, ayon po sa mga taong yan na aking pong binabasa ayon sa aking unang tindig, ay alam na alam ko po ang mga istorya nila. Sapagkat yan po ang aking talento, ang mga history ng mga propeta. Kaya nga po, ako po ay hindi ustads. Ano po mga kapatid? Ako lamang po isang apologista po ng Islam. Ano po? Bagkus sa mga ganyang mga pag-aaral, tayo po ay hindi po huli sa kaalaman dyan. Kaya nga po, hindi po basta-basta mag-claim ang mga Muslim kung hindi nila alam ang tunay na kaganapan sa likod ng mga bersikulo na yan. At yun rin po ang naging dahilan kung bakit ako na dati po ninyong kapatid sa pananampalatayang Christianity ay dumating po sa punto na ako ay nagbalik Islam, sapagkat naunawaan ko po yung naisasaad po sa mga Biblia. Ngayon, ayon rin po naman sa mga katanungan ng iba, ayon po sa sasagutin po natin yan kung bakit
kung talagang si Propeta Muhammad ay nasa Biblia, bakit namin itinakwil ang Biblia? Ngayon po, hindi naman po lahat ng nakatala po sa Biblia ay tinatakwil namin, bagkus mayroon naman pong naitala dyan na tunay. At yung binabasa ko sa una kong tindig, totoo po yan, bagkus kailangan po natin ang masusing pag-aaral yan, sapagkat kung ang alam lamang po natin ay magbasa, bagkus hindi natin alam, maintindihan kung ano ang pinagbabasa natin, ay magkakaroon na lamang po tayo ng sarili po nating katha. Salamat po. Okay, so dyan natatapos ang rebuttal ng ating negative mga kapatid. Dako naman tayo sa 7 minutes na cross ng ating affirmative. Fernando Camacho ng Seventh-day Adventist. 7 minutes para sa iyo, bro. Your time start. Nakamute ka, bro. Okay. Proceed. Ang una ko pong tanong, kapatid na James, doon sa gawa 3, sa gawa 3:20, sino ang isinugo? Si Muhammad o si Jesus? Si Muhammad po. Sapagkat ang sinabi po doon sa 21, kailangan mo nang manatili ni Jesucristo sa langit hanggang sa dumating yung susuguin na katulad ni Moises. Okay. So bago po inisugo si Propeta Muhammad, si Propeta Jesus po ay nasa langit na po. Next Next question. question. Okay. So sabi rito, at binigyan kayo ng kaunting panahon ng pamamahinga at susuguin niya si Jesus, ang Mesiyas na hinirang niya para sa inyo. Ang nakalagay dito si Jesus, pero ang sabi niyo si Muhammad. Saan pong version ng Biblia ninyo mababasa na instead na Jesus ang nakalagay ay Muhammad? Saan pong version niyo ng Biblia ng Acts 3:20? Acts 3:20. Okay. Wala po tayong mababasang Muhammad, kapatid, bagkus ang mga katangian po ni Propeta Muhammad ang siya pong naitala po sa Biblia. Sapagkat kung may mabasa po tayong Muhammad dito po sa Biblia, wala po sana tayo sa ganito pong sitwasyon na kailangan pa po nating talakayin. Next question. Okay. Ano ang nakalagay na susuguin? Si Jesus o si Muhammad sa 3:20 ng gawa? Okay. Ayon po sa 20, susuguin si Jesus. Ano po? Bagkus pagdating mo sa bersikulo 21, si Jesus ay siya'y dapat mo nang manatili sa langit. Pagdating mo naman sa 22, sinabi ni Moises, ang Panginoon ninyong Diyos ay pipili ng isa ninyong kalahi. Tanong. Sabi rito, pipili ng isa ninyong kalahi at gagawing propetang tulad ko. Dito nakalagay sa Magandang Balita Biblia. Ngayon, si Muhammad ba ay kalahi ng mga Israelita o kalahi ni Ismael? Kalahi po ni Ismael, ano po, bagkus kapatid po, sapagkat si Ismael at si Isaac ay magkapatid. At si Propeta Muhammad, saan ho ba siya? Sa mga kaninunuan po. No? Siya po ay sa pang-4 na pong saling lahi po ni Propeta Ismael. Next question. Okay. Nang sabihin dito na ang isusugo ay inyong kalahi o kalahi ng Israel. Ang ibig bang sabihin nun ni kalahi ni Ismael? Yung ba ibig sabihin? Yes or no? Yes. Sapagkat si Isaac na at si Ismael ay magkapatid. Ano po? So kung ang Israelita at Ismaelita ay magkapatid, so kalahi. Next question. Okay. Yung kalahi na binabanggit dito, hindi ba yan yung nasa talatang 20? Yes or no? No. Ano po? Sapagkat yung nasa 20 po, tunay po na si Jesus ay susuguin. Bagus, basahin po natin ang sumunod na bersikulo. Yan po ang problema dyan. Bakit po naitala dyan na kailangan nga munang manatili si Jesus sa langit? Next question.
Next question. Okay, next question. Doon muna ako sa hindi marunong sumulat, hindi marunong bumasa kasi nabanggit nyo rin kanina. Okay? So, alam ba ni Allah na hindi marunong bumasa si Muhammad? At kung alam niya, bakit ipinababasa pa niya? Okay. Alam po ng Allah, bagkus hindi po ito tinuruan ng Allah na tulad ng pagsusulat sapagkat ang iniwasan po yung tulad po ng nangyari sa mga unang propeta na yung iba ay nagsulat ng nagsulat sa sariling lang kamay sapagkat ang sulat sa sariling kamay ay hindi katanggap-tanggap sa Diyos. Okay. Next question. Next question. Sabi rito, Gabriel came to the prophet and said, Ikra, read. Di ba? Bumasa. The prophet and reply said, I cannot read. O ma'ana bekarin. Tanong, kung hindi siya marunong bumasa, hindi ba alam ni Gabriel na hindi siya marunong bumasa? Sagot, ang alam po ni Gabriel na hindi nga siya marunong bumasa bagkus ito nga po ay ipinreserve po sa kanyang puso at ito ay kanyang naisa sa ulo. Ano po? At kanya itong nabibigkas na hindi po niya kagustuhan. Next question. Question. Kung hindi siya marunong bumasa, bakit pinababasa siya? Okay. Ang sinabi po na basahin mo, yun nga po ay para po niyang naano sa kanyang puso. Ano po? Basahin mo o bigkasin mo. Yun po ang katumbas. Basahin mo o bigkasin mo. Yan po ang katumbas. Yung salitang ikra, ang ibig ba sabihin nun, ibigkasin o basahin? Okay. Yung ikra, basahin. Ano po? Bigkasin mo. Okay, bigkasin mo o Muhammad. So ang isasagot niya, hindi ako marunong bumasa. Sapagkat nakikita niya yung ano. Time stop. Nawala. Okay, so nag-stop yung audio at video ni Mike. Tayin muna natin siya. Shoutout muna sa ating nasa live mga kapatid. At nandito na tayo kapatid sa second cross ng affirmative sa negative. Pagkatapos nito ay doon na tayo sa final conclusion. Ang natitira nating minuto ay 36 seconds bro. Mike, medyo nawala ka bro. Opo. Gusto mo bang ulitin ko yung tanong or sagot ka na bro? Ano po yung tanong bro na ano ko? Sige. I-ano ko na lang, i-revise ko na lang. Okay? So, susundan na po kita doon sa ikra. Nang ibig sabihin, read or bigkasin. Sabi rito, the prophet and reply said, ma'ana bekarin. I cannot read. O, hindi ko kayang bigkasin. Yan. Bakit sinabi ito? Bakit iniutos itong basahin o bigkasin kung hindi siya marunong bumigkas o bumasa? Okay. Sino? Hindi po siya marunong bumasa bagkus ang sinabi po diyan, sundan mo ang pagbigkas ng Quran. So bigkasin mo. Next question. Okay. Just 20 seconds. 20 seconds. Sige, wala na yan. Segundo na lang yan. Thank you, kapatid na ano. Okay, so dyan natatapos mga kapatid ang ating second stage ng debate, which is yung ating rebuttal at second cross. So, dako tayo sa ating final conclusion, pero bago yan, shoutout muna sa lahat ng nagpuyat mga kapatid. Shoutout kay Sanito Bunda, kay Dawood Islam, sabi niya recite, read. Shoutout din kay Sinata Mayeta, Mike James, mas malayo kay Muhammad ng Islam dahil siya ay espiritu ng katotohanan. Una, maliwanag sa Juan 14:26. Sa inyo na lang, shoutout kay Eli Sabaktani, there is no basis even with the Quran that the Arab descended from Ishmael, for there is no
genealogical record that can be read in it that would connect the Arabs to being the children of Ishmael. Haba siya, shoutout sa iyo bro. Shoutout din kay Dawood Islam. Nag-debate na kami dati ni Camacho. Ayan. Shoutout din kay Aladdin Gregorio ng Baptist bro. Shoutout sa iyo. Jesus Gayuma, sabi niya, sa tingin mo ba ang lolo ni Muhammad ay kasama dyan ni Moises? At shoutout din kay Joseph Tagle. Napakalinaw ng mga referensya ni Brother Camacho. Arcangel Miguel, sa pagpapatira pa ni Muhammad, si Jesus ang kanyang naging huwaran sa pagpapatira. At yun, dito tayo mga kapatid sa ating final conclusion. Mauna dito si Brother Mike ng Islam bilang negatibo bro sa ating pinag-uusapan. Your time start now bro. Okay. Okay, bismillah. Ngayon po, no, sa naging ano ko po sa talakay namin ito ni Brother Camacho, no, hindi po talaga niya maipakita o talagang itumpak kung sino nga ba iyon, sapagkat doon nga siya nagkasabit-sabit doon sa Gawa 3, 20 hanggang 23, sapagkat kapag dagdagan pa natin yung 21, kung i-cross naman natin sa talata ng Juan 16, ano po, sa city. Ano ang sabi dito ni Jesus? Ngunit dapat ninyong malaman ang katotohanan, ang pag-alis ko'y sa ikabubuti ninyo, sapagkat hindi paparito sa inyo ang patnubay kung hindi ako aalis. Ngunit kung umalis ako, susuguin ko siya sa inyo. Ano po? So, ibig sabihin lang po ng susuguin ko siya sa inyo, ibig sabihin, kasali na po yung pamayanan ni Jesus Christ na pinagsuguan sa kanya, Mateo 15:24, ay pangangaralan pa rin. No? At itong tinutukoy po na gabay na makakasama natin magpakailanman, ay ito nga pong ipinagkaloob sa propetang hindi marunong bumasa at hindi marunong sumulat. Na isang aklat na parang isang aklat na nakasara na hindi naman po talaga at buong aklat na ibinaba. Bagkus ito ay revelasyon na ipinreserve sa puso ng isang propeta at kanya po itong naisaulo at binigkas niya ito ng paunti-unti sa loob po ng 23 po, no? 23 years bago po natapos ang mga revelasyon na yan. Kaya nga po, napakahirap po talagang tindigan iyon, mga kapatid, no? Hindi po tayo matitinag-tinag dyan. Kahit na paulit-ulit na lamang po nating gawing topic ang ano na yan, malaki pong problema yan sapagkat hindi po kayang sagutin ng Biblia kahit ano pong pag-cross ng talata. Hindi po talaga kayang sagutin sapagkat dyan nga po, nagkakaroon ng problema dyan sa talata po ng Gawa hanggang po sa talata po ng Juan. Sapagkat kung meron nga talaga tayong sapat na kaunawaan ayon sa mga sinasabi, yung patnubay na makakasama natin magpakailanman, ano po ba yung patnubay na yun? Yan po ay kasulatan po, kautusan na mula sa Diyos. Sapagkat hindi naman po tayo maaaring patnubayan ng Holy Spirit sapagkat wala na pong propeta. So sino pa po ang padadalhan ng Diyos ng revelasyon? So ibig bang sabihin yung mga sulpot na mga pastor, ano po, yung mga sulpot na mga pastor nag-claim na sila nga ay dinatnan raw ng mga Holy Spirit at nagsusulat ng kani-kanilang sapantaha, Holy Spirit pa rin yun? So wala pong Holy Spirit. Ano po? Sapagkat wala na pong propeta. Kaya nga po, ito pong Quran, bago mawala ang propeta Muhammad, ito ang kanyang itinagubilin sa lahat na magiging gabay sa atin magpakailanman. No po? At yan po ay mababasa natin sa Quran chapter 3 sa ayat 3. Ito ang Quran ay pinayag namin sa iyo Muhammad na nagpapatutuo
sa mga ipinahayag noong panguna. So, ibig sabihin, sakop niya lahat yung ipinahayag noong panguna. So, ito ang magiging gabay po sa atin na yun po ang binanggit ni Jesucristo ayon sa kanilang Biblia na hindi po matinag-tinag at hindi po masagot-sagot po. Okay. Okay. Hindi po masagot-sagot ng ating kapatid at hindi rin po mabigyan ng pangalan kung sino nga ba ho yan sapagkat kumukontra po sa kanya ang kanyang Biblia. So sa ngayon po, wala po silang mapapatunayan, wala po siyang mapapatunayan po na hindi nga naipropesiya si Propeta Muhammad. Bagkus ang mga katangian ni Propeta Muhammad ay nasusulat at yun nga po ang nasusulat nga po sa Quran na ang Propeta Muhammad na hindi marunong bumasa at hindi marunong sumulat ay mababasa rin sa Torah at Ebanghelyo na ipinagkaloob sa kanila. So kapag sinabi po nila na ito ay hindi totoo, maliban na lang kung aminin po nila na talagang ang Biblia ay clarified na hindi po salita ng Diyos. So titigil po ang Islam. No po, titigil po ang Islam sa pag-claim ng mga ano na yan. Okay. Okay, so dyan natatapos ang final conclusion ng ating negative mga kapatid. Siyempre, dako tayo sa ating final conclusion din ng affirmative. Fernando Camacho ng Seventh-day Adventist, your time start now. Okay, so sa aking pagpapatuloy mga kapatid, ano? Na sabi niya ay hindi raw masagot-sagot, di ba bigyan ng pangalan? Ando doon nga sa gawa 3:20 at binigyan kayo ng kaunting panahon ng pamamahinga at susuguin niya si Jesus. Sabi niya si Muhammad si Jesus nakalagay mali. Tapos, yung sa 21, hindi po niya naintindihan. Ang ibig lang sabihin nun, hanggat hindi pa na isusugo si Kristo sa lupa sa pagkakatawang tao, mananatili siya sa langit. Yan, kaya nga, lumalabas ang 4:4 ng Galasya. Dumating si Kristo sa kapanahunan. Yan po yan mga kapatid. At ito, by context, by context in the process of exegesis, yung 22 na kalahi nilang propetang darating ay nasa talatang 20. Si Jesus po yun. Yan po ibig sabihin nun. Kaya nga Deuteronomy, talatang 18-18 hindi na patunayan na si Muhammad ang ang katuparan O ngayon, isa pa ha. Yung sinasabi niya, si Jesus nagpatira pa. Si Muhammad nagpatira pa rin. That's good. Magandang gumaya si Muhammad. Kaso nga lang, hindi pa nagpa-member sa iglesia. Kinapos pa. Kaya hindi nakapagpatunay na tunay na propeta si Muhammad Ngayon wala na daw Holy Spirit. Meron. 1:14:26, may Holy Spirit na gumagabay sa atin, na siyang nagtuturo. At ang Holy Spirit hindi si Muhammad Holy Spirit yan. Okay? So yung Solomon 5:16, hindi po niya natutulan yon, hindi niya binalikan yon. Yung Deuteronomy hindi rin. Yung 13:1 ng Deuteronomy, yung 13:1, kinapos lang ako rito, sayang Yung Diyos-Diyosang ito, si Allah ng Islam ang tinutukoy diyan mga kapatid. Ngayon, dito, kung tunay na propeta si Muhammad, basahin ninyo ang Sahih al-Bukhari, Marriage on the Helper and Medina Anzar, narrated Abbas bin Malik, Yan. At makikita niyo po diyan in the reference Sahih al-Bukhari 3887. In book reference, book 63, hadith 112. Ano nakalagay po diyan? Umakyat si Muhammad kasama si Gabriel sa langit. Pag-akyat ni Muhammad, tinanong si Gabriel, sino ba yung kasama mo? Hindi kilala. Kung tunay na propeta si Muhammad, alisunod sa kanilang mga latalain, bakit hindi kilala si Muhammad sa langit? Di pinakilala ni Gabriel, si Muhammad ito. Yan. Sige, pasok ka niya. Then pagdating na naman doon sa second heaven, sa pangalawang heaven, sabi dito, Gabriel asked for the gate to be open. It was asked, who is it? Hindi na naman kilala siya. Hanggang sa third heaven po yan mga kapatid. Hindi kilala ng langit si Muhammad. Paano magiging tunay na propeta yan? Tunay na propeta hindi kilala sa langit?
Eh, pagka-imposible yan, mga kapatid. O kaya, maging dito sa kanilang reference, hindi talaga tunay na propeta si Muhammad. Kasi kung tunay na propeta, kilala po yan ng langit. Ano ho? Yan. Kasi ang tunay na propeta, alinsunod sa Ezekiel 20:20, kilala ng Diyos ang sa kanya. At 7:21 hanggang 23 ng Mateo, kilala ng Diyos ang sa kanya. Eh si Muhammad hindi kilala. Peking propeta, hindi tunay. Ano po? O ngayon, eto pa, no? Yung sabi hindi marunong sumulat, di marunong bumasa. Last moment, nagkabuhol-buhol dito eh. Kasi yung ikra, yung read, pinatutunog niya na bumigkas. Eh di sinundan natin. Eh di pala marunong bumigkas, di pala marunong bumasa. Eh bakit pinababasa, pinabibigkas? Ba't pinaiikra? Ayun. Ngayon, no? Eto. Sa Sahih al-Bukhari 7, narrated by Ursa, the prophet wrote the marriage contract with Aisha. Aba, nakagawa ng marriage contract si Muhammad. Eh di pala marunong bumasa, di marunong sumulat. Yan pa, Sahih al-Bukhari 1.65. Once the prophet wrote a letter or had an idea of writing a letter, pag tinuloy-tuloy po nila, marunong talaga siya bumasa, marunong siyang sumulat. Narrated Anas bin Malik. Kaya hindi ubra talaga eh. Hindi tunay na propeta eh. Di ba? Yan. So dito mga Islam, matuto po. Kaya salamat po ng out na. Okay, so dyan natatapos ang final conclusion ni Fernando Camacho at yung ating debate din. Mga kapatid, shoutout dyan sa lahat ng nagpupuyat at before natin i-end yung ating live, syempre bigyan ko muna sila ng time magpasalamat sa lahat ng mga manonood at makakapanood pa nito dahil for sure ma-upload ito sa mga YouTube at iba pa. So, unahin natin si Fernando Camacho, bro. Pasalamat na lang, bro. Opo, at ako po ay taos-pusong nagpapasalamat sa inyo. Yung pong aking kaibigan na si Mike ay napakabait at ina-appreciate ko po talaga yung kanyang kabaitan. Thank you po, kapatid na Mike. At syempre sa lahat po ng mga nasa comment section, no, against or not against, maraming salamat po sa inyo. Bahagi po kayo ng naging usapin ngayon. At syempre sa atin pong tawag dito, bait na moderator, no, at gwapo pa, kapatid na Russia. Yan, maraming salamat po sa inyo na nanatili talaga kayong mabuting ehemplo ng isang tunay na moderator. Yan. At muli mga kapatid, ang Advent Biblical Ministry ay nagpapasalamat din po sa inyo kasama ng ayon sa kasulatan. Muli po iniiwan ko kayo sa makapangyarihang palad ng atin pong Panginoong Diyos at kayo na po ang magtimbang-timbang kung sino ang nasa katwiran. Ang inyong malit na lingkod na Master Guide, Fernando P. Camacho Jr., ay muli po kayong iniiwan sa mapagpalang kamay ng ating Panginoon. Hasta la vista! Viva el Señor! Viva Adventista del Septimo Dia! Viva Advent Biblical Ministry! Yan. Chukbok hamnida! Miss pa po sa inyong lahat mga kapatid. Okay, at syempre, bigyan ko din ng time magpasalamat si Brother Mike, bro. Salamat din, bro. Okay, magandang gabi po sa lahat, po, at unang-una ko pong pasasalamatan po ang aking pong katunggalisan ngayong gabi na ito. Pangalawa po ang ating kagalang-galang po na moderator, po. Maraming salamat po, kapatid na Camacho. At ako po ay inyong pinaunlakan po sa pakipagtalakayan po sa inyo. At naway sa palagay ko nga meron pa nga tayong ikalawang schedule, sana po ay muli tayong harap po doon, po, mga kapatid na Camacho, no? Unang-una po, mga kapatid, maging sa mga comment box po, no? Punting inahon lamang po, mga kapatid, tayo po ay hindi po magkakaaway. Sapagkat ang hinahanap po namin dito, kami pong may mga kaunting kaalaman, ay kung paano po magkakaisa ang ating pong pananampalataya. Kaya nga po nagkakaroon po kami dito ng talakayan po. Hindi po upang tayo po ay magkapuutan po
sa isa't isa. Kaya dapat po ninyong unawain, no, ang ganito pong mga usapin. Ano po mga kapatid, kung meron mang mga hindi po kaaya-aya pong masasabi po ng katulad po namin ni Brother Camacho, yun po ay wag nyo pong pulutin. Bakos ang pulutin nyo ay yun pong mga gagandang na ibalita po namin sa inyo o na iparating namin po mga kapatid. Kaya nga po, ako po ang inyong kapatid po na sa kasalukuyan po ay nasa pananampalatayang Islam na humihingi po sa inyo, no po, pakumbaba po na humingi po sa inyo ng paumanhin o patawad mga kapatid kung ako man ay nakakasakit sa inyong damdamin, sapagkat ito po ay isa pong katungkulan po. Bilang mananampalatayang Muslim, katungkulan ko po na ito ay dapat pong iparating ano po sa inyo. Kaya nga po, magandang gabi po sa lahat. Kapatid na Rasha Vista, ano po. Maraming salamat. Ulitin ko, maraming salamat. At ito ay sa aking katiyakan po, sa aking sarili ay habang kamatayan ko po itong dadalhin. Napasasalamat po. Dito po sa mundong ibabaw, isang utang na loob po. Maraming salamat po sa palagyan niyo pong pag-welcome sa akin dito sa inyong page. Ano po? Maging sayo, kapatid na Camacho, maraming salamat. At naway magkita po tayo sa 31 po, 31. Okay. 31. Okay. Magandang gabi po sa lahat. Okay. Okay, so maraming salamat din sa lahat ng sumusuporta sa Rasha TV at yung ating mga sponsor, mga kapatid. At kung gusto nyo sumali sa mga ganitong gawain, pwede kayong mag-PM sa akin or maghamon man sa dalawang debatista na ito. Nandito si Fernando Camacho ng Seventh-day Adventist at nandito din si Brother Mike ng Islam, mga kapatid. Pwede nyo akong gamitin as mediator sa inyong pag-uusap at basta sumasang-ayon lang sa lahat ng patakaran namin dito sa platform, mga kapatid. At please subscribe yung ating YouTube channel, Rasha TV. Nagla-live na tayo lagi dyan. Gaya din dito sa aking Facebook, sa aking profile, mga kapatid. At sa group Rasha TV, mga kapatid. Nagla-live tayo dyan. At soon, magla-live na din tayo sa TikTok kung kakayanin na natin. So maraming salamat, mga kapatid. This is Admin Rasha ng Rasha TV. And we're out. Na 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 na. Mapalad ang bumabasa ng salita ng hula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila